Dahil usap-usapan ngayong mga panahon na to ang binigay na statement ni Senator Marcoleta tungkol po doon sa pag-give up sa KIG o doon po sa Kalayaan Island Group o sa Pag-asa Island, mag-throwback po muna tayo. Balikan po natin, balik tanaw ang mga nangyari noong panahon po ni President Duterte. Noon pong nanalo po tayo ng award sa arbitral ruling kung ano po ang kanyang saloobin sa napanalunan po nating award. Alam naman po natin na ang arbitral award ay yan po ang ating pinagmamalaki at talaga po ngayon po ay malaking pruweba natin na tayo po ang nagmamay-ari ng ating exclusive economic zone dyan po sa ating karagatan, particularly sa buong exclusive economic zone natin sa buong Pilipinas yan at yung sikat po natin na teritoryo ay yung West Philippine Sea dahil yun po dun tayo hinaharas ng China, no? Yung West Philippine Sea po ay isang kabahagi lang po yan ng exclusive economic zone ng ating EEZ, no, diyan sa West Philippine Sea. Pero ang EEZ po ng Pilipinas ay buong palibot po yan ng Pilipinas. Basta umabot po ng 200 nautical miles, yun po ang ating EEZ. Pakinggan po natin to at panoorin. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Ipinagbunyi ang pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016. Sabi ng korte, walang legal na basehan ng China na angkinin ang West Philippine Sea at ang anumang historic rights ng China sa lugar ay nawala nang hindi ito tumugma sa Exclusive Economic Zone o EEZ na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Napakalinaw po yan atin talaga ang ating EEZ dahil nanalo po tayo sa arbitral award, no? Kumbaga tinalo natin ang argumento ng China dun po sa kanilang 9 to 10 dash line. Mas pinaniwalaan po tayo ng UNCLOS at ng international law at inaward nga po sa atin yan ng arbitral tribunal noong 2016 ng ating EEZ. Sinabi ko kay Xi Jinping. Sa kanyang Talk to the Nation address kagabi, tinukoy ng Pangulong nasabing ruling at ito ang kanyang sinabi. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipurso mo. Pinurso ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Grabe, no? Grabe po yung kanyang sinabi. Samantalang ngayon po, no, fast forward po tayo itong era po na to, na panahon po ng ngayong gobyerno po natin, o ngayon present time. Talaga pong dyan po tayo sumasalalay sa arbitral ruling po natin, sa arbitral award. Dahil dyan po talaga ang matinding batayan natin na atin po ang ating EEZ. Dyan po tayo nakikipaglaban. Diba yung argumento na hindi atin ang EEZ na yan, talagang ipakita lang po natin yung arbitral award natin. Talagang sumangguni lang sila sa UNCLOS, doon malalaman ng buong mundo na atin talaga ating EEZ. Pero ang ating ex-president, no, nakita niyo naman yung sinabi niya, no? Itatapon lang daw yung ating arbitral award sa wastebasket o sa basurahan. Diba? Ganun po ang kanyang sinabi. Kaya, nakakalungkot po na yung ating ex-president ay ganito po ang mungkahi, no? At ang kanyang mga sinasabi tungkol po sa arbitral award. Pero ngayon po, dyan po talaga tayo nakabatay. No, dapat po tayo po ngayon ay magpasalamat sa arbitral award at sa UNCLOS dahil yan po ang nagsisilbing matinding patunay natin na atin po yung ating EEZ. Kaya po tayo ngayon lumalaban. No, hindi po tayo tumitigil sa paglaban dito, lalo po sa social media at yung ating mga PCG lumalaban po dyan sa ating sariling EEZ, ang ating mga militar, talaga pong ibinubuwis po nila halos ang buhay nila dyan sa ating EEZ. Pero ang ating ex-president, ganito po yung kanyang sa loobin sa natanggap po nating arbitral award nung siya pa po ang nakaupo. Papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Paglilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang tinutukoy ni Duterte ay hindi kanyang pananaw kundi ang maaaring pagturing ng China sa arbitral ruling. Ang konteksto ng sinabi ng Presidente, that's as far as China is concerned. I-play niyo po uli. Ito yung sa akin bakit mo iaano yung sasabihin ng China? 'Di ba? Kumbaga kahit pa ano pang paliwanag po nila dito, hindi po 'yun ang ibig sabihin eh. 'Di ba? Kumbaga si President Duterte mismo nagsabi noon na itatapon niya yung arbitral award. 'Di ba? Hindi yung konteksto nung sinabi ni Xi Jinping o ng China. 'Di ba? Unang-una dapat maging proud ka eh. 'Di ba? Na atin ang ating EEZ. Inaward nga sa atin eh. 'Di ba?
Ganun yun eh. Hindi mo nakukunin kung ano yung sinasabi ng kalabang bansa o ng ibang bansa na nagkiklaim din sa ating EEC. Di ba? Ganun po yun. In other words, yan ang reaksyon ng China. Mr. President of the United Nations General Assembly, Mas importante daw ang sinabi ng Pangulo sa United Nations General Assembly noong isang taon na bahagi na ng international law ang arbitral ruling at hindi sang-ayon ng Pilipinas sa mga gawaing nagmemenos nito. The proper construction should be pursuant to what he said to the UN General Assembly, which is the most authoritative declaration of the Duterte administration policy on the West Philippine Sea. Sabi pa ng Pangulo kagabi paano daw may patutupad ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Hindi raw niya susundin ang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na humingi ng resolusyon mula sa UN General Assembly. Sipin nyo, no, presidente natin, di ba, hindi nirerespeto o hindi sinusunod ang arbitral award. Against siya doon. Di ba, itatapon niya nga sa wastebasket, di ba? Kahit ano pang paliwanag dito ni Harry Roque, ganun po yun eh. Ang presidente po ang nagsabi noon. Hindi yung naratibo ng China ang sinasabi noon ni ex-president Duterte. 'Di ba? Parang nakikita niyo na yung pattern. 'Di ba? Ang ating ex-president, ganun po ang mungkahi o sinasabi o saloobin niya patungkol sa ating arbitral award. Tapos ngayon po, fast forward po tayo ngayon sa era po na 'to. Sinasabi naman po ni Senator Marcoleta na ipamigay daw po ang Pag-asa Island o ang KIG, Kalayaan Island Group. Nakita niyo na yung pattern. wasting my time and at the same time disrupting the good relations of China and the Philippines. Di ba? Disrupting the good relation of China and the Philippines. Di ba? Ganun po kasi yun eh. Kaya talagang nakasandig ang ating ex-president o yung gobyerno natin nung si ex-president Digong pa po ang presidente. Nakasandig po sila sa China. Kumbaga, kung anong sabihin ng China, yun po ang susundin ng ating ex-president. Nakita nyo na po yung konteksto natin. Kaya po meron po tayong throwback ngayon, di ba? Makikita nyo yung pattern, no? Parang may pinagmulan yung mga gantong mga bagay, lalo po yung nangyayari po sa atin ngayon. Alam niyo naman po na si Senator Marcoleta ay nasa kampo po yan ng mga Duterte. 'Di ba? Ganun po yung naratibo. Kumbaga, pinag-iisip ko lang kayo ngayon kung ano ba talaga ang pinagmulan nito. Kung bakit pwedeng nangyayari yung mga gantong bagay dahil po sa mga gantong naratibo. Sa ex-president pa lang po natin ganun na po. Ibinabasura, no, itapon daw sa wastebasket ang ating pinagmamalaking arbitral award. Tapos ngayon po ang ating senador na si Senator Marcoleta ay sinasabi na i-give up ang KIG na meron po tayong pamayanan doon. Napakarami po ng ating mga kababayang Pilipino na nakatira po doon sa Pag-asa Island. Nasabi mo na ng utang na loob. Akala ko ba Pilipino ka? Alam mo ba ang utang na loob? Do you know the dimensions of utang na loob? Tong 29 Diba, yun po yun ang yung talagang naratibo ng ating ex-president. Diba, yun po yung sinasabi niya, may utang na loob daw tayo sa China. Lalong-lalo na raw po nung COVID. Kasi nga po, nag-donate daw ng mga bakuna itong China sa Pilipinas. Tandaan nyo ang COVID po ay nagmula po sa China. Masasabi ba nating utang na loob yun? Dapat lang po sa atin o dapat lang po talaga na mag-donate ang China ng kanilang mga vaccine dahil sa kanila po nanggaling kung tutuusin ang COVID. Kaya hindi po natin masasabing utang na loob ng Pilipinas yun. Pero ang ating ex-president talaga ay nakasandig po talaga nun sa China. Kaya ganito na po talaga ang nangyayari sa atin. Tandaan nyo po iginigiit din po ng China noon ang Gentleman's Agreement. Di ba? Kaya kayo na rin po mag-isip kung totoo po ba ang Gentleman's Agreement o hindi. Kasi sa tingin ko po, kung hindi po totoo yon, hindi po tayo gagantuhin ng China hanggang ngayon. Di ba? Kasi talaga po yung naratibo ay yung ating ex-president ay ibabasurang arbitral award. Di ba? Tapos, tinitira niya noon si Antonio Carpio dahil nga po, may utang na loob daw tayo. No? Hindi daw niya susundin ang sinasabi ni Antonio Carpio noon. Dahil marami po tayong utang na loob sa China. Di ba? Nakikita niyo na po yung pattern. The dimensions of utang na loob.
Taong 2019, binanggit na ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinabihan na siya ni Chinese President Xi Jinping na magkakaroon ng gulo kung maghahanap na ng langis ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa pa yan, di ba? Kailangan pa ba ng suggestion o ng opinion ng China kung tayo ay magdi-drill o magse-search, magre-research ng ating langis sa ating EEZ? Di ba? Ganyan po yung nangyayari noon. Nung si ex-president pa po ang presidente. Humingi siya ng opinion ng China kung magdi-drill ba tayo ng ating langis sa ating sariling EEZ. Isipin nyo ha, teritoryo natin yan. Tapos magpapaalam ang ating leader sa isang leader ng isang bansa na alam naman po natin na mayroon ding matinding adhikain na makuha ang ating EEZ na yon. Di ba? Nasaan po yung moral ng pagtaas ng moral ng Pilipino noon? Di ba? Leader, sarili nating leader, magpapaalam sa kapitbahay kung pwede ba siyang mag-drill ng kanyang langis sa sarili niyang tahanan. Nakita niyo po yung yung gusto kong sabihin dito. Nangyari daw ito na magpunta ang Pangulo sa China. Doon sa harap, sinabi ko kay Xi Jinping, one day, I will go to where my oil in the West Philippine Sea. Sabi ko. Sabi niya na, I think, Mr. Xi Jinping, I said, you should not do that. Why, Mr. President, that's ours. We are claiming it ours. Sabi niya, no, yes, whatever our claim is, huwag mong gawin yan. Sabi niya, why? We in whispers, ha? Nandyan sila. Nandyan. You know, do not do that because there might be trouble. Awa yan. Kaya mo. Kaya ko na ipadala ko yung mga Navy ko doon. For what? Padala ko yung mga Coast Guard doon for them to die? Nakita niyo ha, nakita niyo yung mga sinasabi dito ni ex-president. Talaga pong lahat po ng desisyon niya ay nakabatay sa China. Walang sariling desisyon. 'Di ba? Nasaan po yung paninindigan ng isang leader? Isipin niyo ha, sarili nating langis sa ating EEZ pinaalam sa China. Tapos nag-disagree yung China, may daw magiging trouble kapag sinimulan daw ni ex-president Duterte na mag-drill ng langis sa ating sariling EEZ. Diba? Tapos ganito po yung naratibo niya. Anong gagawin ko? Ipapadala ko yung mga sundalo natin niya. Anong gusto nila? Mamatay sila dyan. Hindi po ganun eh. Diba? Hindi po ganun ang dapat ang utak ng isang leader. Dapat igiit natin ang ating sariling EEZ. Atin po yan eh. Diba? Fast forward po tayo ngayon sa era po na to. Bakit po ang Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Tagumpay po tayo ngayon. May bagong na drill tayo na na-discover tayo na natural gas sa Malampaya East 1. May nangyari po bang digmaan? Wala naman, di ba? Patuloy pa po yan na magre-research pa po ang ating gobyerno ngayon. Di ba? Dito pa lang po natin nakikita na talaga pong itong pong si ex-president Duterte ay nakasandig po talaga sa China. Ayaw niya nasasama ang loob ni Xi Jinping sa Pilipinas. Hindi po natin alam kung anong klaseng utang na loob ba ang meron ang administrasyong Duterte dito sa China na hanggang ngayon po talaga ay nararamdaman po natin, lalo po yung mga nagdi-deny na sila daw po ay hindi daw pro-China, nararamdaman po talaga natin na talagang meron silang malaking utang na loob sa China. Dahil talagang lahat po ng decision nila ay kabaliktaran sa naratibo na dapat ang Pilipino ang makikinabang. Nagagats yung gusto kong sabihin, kaya po tayo nagbalik tanaw. Ganito po yung nangyayari nung panahon po ni ex-president Duterte. Hindi ako gagawin ng ganun. Why would I waste Filipino soldiers' lives? Diba? Wala namang nangyaring digmaan eh. Ngayon nga po, diba, nag-drill tayo dyan sa Kalayaan, sa Malampaya East 1. May nangyari bang digmaan? Wala. Kasi karapatan natin yung teritoryo natin yan. EEZ natin yan. Diba? Paano na lang kung sinunod natin yung sinasabi ni Pangulong Duterte na itapon niya, wag natin anuhin yung yung arbitral award na yan, di ba? Sabi niya gano'n itapon. Di ba? Kasi nga takot siya sa China eh. Paano kung sinunod natin yung ngayon, sige, pinapasok-pasok tayo ng China, di ba? Hinaharas tayo.
Tapos hinayaan talaga na lang natin, totally hinayaan natin dahil takot tayo halimbawa eh. Ganun pa rin yung naratibo natin eh. Na baliwala yung arbitral award eh. Ano na nangyari sa ating EEC? Nakuha na po yan ng China. Di ba? Baka po legit talaga na tayo po ay probinsya na ng China. Di ba nakikita nyo yung naratibo? Talagang ganun po yung sistema noon. Di ba kaya tayo po dapat ay magalak po tayo na hindi na po pro-China o kahit na po i-deny po nila pro-China talaga sila eh. Di ba? Na hindi na po pro-China ang ating leader ngayon. Di ba? Magalak po tayo hindi na po pro-China ang ating leader ngayon kasi po kahit pa paano ay pumapalag tayo dyan sa ating EEC at ipinagmamalaki natin, malaking batayan po natin ang ating arbitral award na napanalunan natin sa arbitral tribunal noong 2016. Di ba? Ganun po yun. Nakita nyo yung kaibahan at nakita nyo yung pattern sa nangyayari po ngayon. Di ba? Halos ayaw ni Pangulong Duterte ang arbitral award, itapon na nga lang daw. Tapos ngayon si Senator Marcoleta gustong ipamigay ang Pag-asa Island para daw wala na raw problema. Di ba? Tapos ngayon binabawi na ni Senator Marcoleta na iba lang daw yung pagkakaintindi ng madlang people. Na which is, sabi ko nga sa inyo, di ba, damage has been done. Di ba? Ngayon po ay si Senator Marcoleta, masasabi po natin nagda-damage control na po siya. Dahil nakita niya po yung backlash doon ng kanyang statement. Diretso po natin to. Inamon din ng Pangulo si Carpio ng debate. Madalawa, tatlong tanong lang ako. Sino ang nagpa-retreat? At anong ginawa ninyo after sa retreat? Pahal ng kaso, ngayon nanalo. Ma-enforce ba natin? Muling tinukoy ng Pangulo ang usapan noon ng Pilipinas at China na kapwa aatras sa Scarborough Shoal nung magkaroon ng standoff doon noong taong 2012. Maliwanag kapwa aatras. 'Di ba? Ang Pilipinas at ang China sa Scarborough Shoal, 'di ba? Kapwa nagkaintindihan na kapwa aatras. 'Di ba? Pero hindi po ganoon yung nangyari. Umatras ang Pilipinas pero ang China hindi. 'Di ba? Unang-una, noon pa po lumalabag sa napag-uusapan itong China. Tayo po ay nakipag-usap sa China noon eh. Kapwa tayo aalis sa Scarborough Shoal para wala nang gulo kasi nagkaroon po ng stand-off noon eh. 'Di ba? Nagkaroon ng stand-off ang Pilipinas at ang China kasi po ang nagko-control po sa Scarborough noon ay ang Pilipinas. 'Di ba? Nagkaroon po ng stand-off nagkasundo, nagkausap na parehas na lang daw aalis ang Pilipinas at ang China. Pero niloko tayo ng China. Hindi po talaga sila sumusunod sa napag-uusapan. Na kung magpa-fast forward po tayo hanggang ngayon, 'di ba yung DFA nakipag-usap din sa China noon, 'di ba? Nagkaroon ng deal na para humupa ang tensyon sa West Philippine Sea o sa EEC natin. Pero ilang linggo lang ay nilabag pa rin nila na pag-usapan. Talagang wala pong sinusunod itong China. Kaya nga po sinasabi ko ngayon, 'di ba? Wag na po tayo makikipag-usap sa China dahil hindi po sila sumusunod sa napag-usapan. 'Di ba? Mulat sa pool, 'di ba? Maliwanag 'yan. Nagkaroon po ng standoff. Nakapag-usap ang Pilipinas at ang China, nagkasundo na parehas aalis din sa Scarborough pero hindi umalis ang China. Niloko tayo ng China. Nangyari ito nung panahon ng Aquino administration at Secretary ng Foreign Affairs si Albert De Rosario. Diba mulat sa pool ganun na. O sige, i-ano natin yan i-analyze po natin ang nangyari dyan sa sa Scarborough kung ano ba talaga ang nangyari noong araw. Ito po yan. Basahin po natin sa ChatGPT. Ito po sabi ko, ni-research ko po, paano nakuha ng China ang Scarborough Shoal? Ganito ang nangyari kung paano nakuha ng China ang Scarborough Shoal, panatag shoal, step by step para malinaw. 1. Bago ang 2012, Pilipinas ang aktwal na nagbabantay. Matagal nang pinangingisdaan ng mga Pilipino ang Scarborough Shoal. Pilipinas ang may regular na presensya BPAR Philippine Navy. Nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone EEZ ng Pilipinas ang Scarborough. 'Di ba? Noong 2012 Scarborough standoff, dito nagbago ang lahat. April 2012, nahuli ng Philippine Navy ang ilang Chinese fishing vessel na may illegal catch giant clams at corals. Sumagot ang China sa pamamagitan ng pagpapadala ng China Coast Guard ships. Nagkatapat ang dalawang bansa sa loob ng ilang linggo. Yan po yan napakalinaw. Umatras ang Pilipinas at hindi ang China. Ito po kasi yung nag-usap na, di ba? Nagkaroon po ng
ng pag-uusap ang China at ang Pilipinas na kapwa sila aalis na lang sa Scarborough Shoal para mawala yung tension sa dalawang bansa. Pero hindi po umatras yung China. Ibig sabihin lang po, noon niloko tayo. Dahil sa tension at bagyo, umatras ang mga barko ng Pilipinas. Di ba? Una-una, tandaan nyo, onti lang din po ang barko natin and lalo po may mga bagyo-bagyo po noon, mga panahon po noon. Kaya po, delikado, umalis po yung ang pagbabantay natin doon. Dahil alam po natin, naniniwala tayo noon na aalis din yung China kasi may kasunduan wala nang tension. Pero hindi po umatras o hindi po umalis ang China. Ayan no? Hindi umatras ang China, sila ang naiwang nakapwesto sa shoal. Simula noon, China na ang may actual na control, de facto control sa Scarborough. Diba? Ganun po tayo nililang ng China. Palibasa sila ay marami po silang barko na kahit po may mga bagyo-bagyo ng mga panahon na doon, hindi po nila mararamdaman na mababawasan o delikado yung kanilang ginagawa doon. Dahil marami po sila, mayaman silang bansa Malaki ang militar nila. Tayo po, onti lang po ang ating mga barko. At tayo po ay sumusunod sa napag-usapan. Diba? Pero na po kasing kasunduan So, wala nang tension. O sige, ganito po ang pinag-usapan, ganito ang deal. Parehas tayong aalis dyan. O, syempre naniwala ang Pilipinas. Diba? Kaso hindi tayo sinunod o hindi sumunod ang China sa napag-usapan. Nililang tayo ng China. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, dapat ngayon ay wag na tayo magpapanilang sa China. Dahil mula sa pool ay pinaggagago tayo ng China talaga. Real talk po yan. Diba? 4. Pagkatapos ng 2012 permanenteng presensya ng China, nilagyan ng China Coast Guard blockade ang entrada ng shoal. Diba? Ganyan po kakapal ang mukha ng China. Pinapalayas o hinaharang ang mga mangingisdang Pilipino. Diba? Mula sa pool kawawa po ang ating mga mangingisdang Pilipino. Diyan sa sarili nating iisipin nyo, pasok po yan sa 200 nautical miles natin. Atin po talaga yan. Pero ganito po ang ginawa ng China. Nililang po tayo ng China. Walang reclamation pero kontrolado ang access. Diba? Kasi nga talagang binantayan na nila yung shoal, yung Scarborough. Diba? 2016 arbitral ruling, panalo ang Pilipinas pero nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration. Walang legal na basehan ang 9-dash line ng China. Diba? Talo sila sa atin tapos sasabihin ni ex-President Duterte, di ba? Na itapo na lang ang arbitral award natin sa basurahan dahil nga takot siya sa China. Di ba? Scarborough Shoal ay nasa EEZ ng Pilipinas. Hindi kinikilala ng China ang ruling at nanatili sa lugar. Di ba? Ganyan sila kahayop. Di ba? Yang China. Nakita nyo na yung ginawa sa atin. Ang linaw-linaw, nanalo tayo at syempre binabackupan tayo ng UNCLOS. Pero hindi nila nirespeto yon, yung arbitral award natin. 'Di ba? Hindi kinilala ng China ang ruling at nanatili sila sa lugar. Sa madaling sabi, hindi legal na nakuha ng China ang Scarborough Shoal. 'Di ba? Ayan po, nababasa po natin na hindi legal na nakuha ng China ang Scarborough Shoal. Kumbaga, persahan nilang kinuha ang Scarborough. Nililang tayo. May usapan, may deal, pero hindi sila tumupad. Tapos binantayan na nila yon, di ba? Binakuran na nila ang Scarborough Shoal. Kinuha nila ito sa pamamagitan ng lakas at presensya. Tinawag itong control by force, not by law. Di ba? Kung tutuusin, labag sa batas ang kanilang ginawa diyan sa Scarborough Shoal. Ngayon po, fast forward po tayo ngayon sa nangyayari po sa atin sa Pag-asa Island na sinasabi ni Senator Marcoleta na gusto niyang i-give up ito pong Pag-asa Island o KIG. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Diba nakita niyo yung naratibo? The lives of our Nakita niyo yung naratibo, diba? Sinabi rin ni ex-President Duterte. Diba kanina? Anong gusto niyong gawin ko? Magpadala ako ng mga militar natin dyan. Anong gusto niyo? Mamatay sila dyan. Diba? Nakita niyo yung naratibo? Parehas sila ng naratibo ni Senator Marcoleta, diba? Alam niyo na kayo ang unang ang sasagupa. Parang gano'n diba? Parehas po sila ng naratibo ni ex-President Duterte. Kaya dito po natin maiisip, ano ba o gaano ba kalaki o ano ba yung utang na loob na yan na meron sila sa China? Kung bakit hinahayaan na lang nila na baliwalain ang ating arbitral award, di ba, na halos ipamigay na lang po ang ating mga teritoryo, lalo na po ngayon sa panahon po ngayon, yan pong Pag-asa Island, ang KIG. Mag-isip po kayong mabuti.
'Di ba? Hindi po to kasinungalingan na nakikita nyo may mga ebidensya tayo, mga video. At yung mismong mga sinasabi nila. 'Di ba? Ganun po 'yung mag-analyze po kayo. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Kumbaga makikita natin dito mula po nung kay ex-President Duterte, walang paninindigan ang ating mga leader. Considered leader po rin natin to si Marcoleta, 'di ba? Kasi po senador natin siya. Dapat nanumpa po sila bago sila maging senador, 'di ba? Nanumpa na ipagtatanggol ang ating bansa. Tanging bansa lang natin ang kanilang ipaglalaban. Pero ganito po yung naratibo nila ni ex-President Duterte sa ni Marcoleta. Na mas iniisip po nila na yun ganun nga, na parang baliwala ang ating EEC, baliwala ang ating mga mamamayan, lalo na po dyan sa Pag-asa. Isipin nyo, di ba, pinakamalaking municipality natin yan sa Pilipinas. May mga tao po dyan, lalo po yung kabataan. Di ba? Mali po yung naratibo na yun nga daw, bakit ipaglalaban daw natin yan, hindi naman sakop ng ating EEC yan. Na which is ngayon po, ay, kumbaga, nagda-damage control na siya na hindi naman daw ganun yung sinabi niya. Mali daw yung konteksto ng pagkakaintindi sa sinabi niya. Di ba? Pero napaliwanag na rin po natin yan sa nakarang reaction video natin na hindi talaga sakop yan ng ating EEC. Yung Pag-asa Island o yung KIG dahil hindi po yan dagat. Ang sakop lang po ng ating EEC, siyempre, yung EEC natin dahil po sa UNCLOS. Kasi po dagat yun eh. Kumbaga, ang ating pong Pag-asa Island o ang KIG, ano po yan, sovereignty, soberanya. At pinagtibay na po nga po yan ni Apo Lakay noong araw, noong 70s. Diba? At yun nga po na suportahan na rin po tayo ng international law at ng UNCLOS. Kasi po meron po talaga tayong pamayanan doon. Tayo po ang sumakop dyan sa island na yan. Tapos ganun po mungkahin niya na i-give up. Paano na po yung mga kabataan, yung mga mamamayan dyan? Diba na ilang dekada na, may mga ninuno na sila na dyan na po. Talaga mulat sa pool. Na nanirahan. Diba? Kung ipamimigay ang Pag-asa Island o yung KIG, saan mo sila dadalhin? Saan mo sila itatapon? Diba? Anong kabuhayan ang maibibigay mo? May sapat ka bang kabuhayan na maibibigay sa kanila? Kasi yung mga tao po sa Pag-asa Island o dyan sa KIG, sanay na po sila sa lugar nila eh. Diyan po sila nangingisda, dyan na po yung hanap buhay nila. Tapos, sasabihin mo, di ba, na i-give up ang Pag-asa Island o KIG. Ang sakit po talaga nun. Kaya nga po yung mga mamamayan sa Pag-asa Island ay talaga pong galit dito kay Senator Marcoleta. Nakikita niyo po yung pattern, di ba? Ang ating ex-president, halos ibasura ang ating arbitral award na which is ngayon pinagmamalaki po natin. Matinding batayan natin yan, kaya po tayo lumalaban dyan sa ating teritoryo, sa EEC natin. Particularly sa West Philippine Sea din. Diba? Tapos ito pong ating leader po ngayon, ating senador. Gustong ipamigay o gustong i-give up ang ating Pag-asa Island. Na atin po talaga yan, diba? Legit. Hindi po yan basta ginawa ng China na ginawa sa atin sa Scarborough, diba? Na hindi legal, not by law. By force din ang kinuha. Illegal yun. Wala po yun sa international law. 'Di ba? Yung artificial island nila. Kaya nga artificial island, 'di ba? Illegal po nilang kinuha. Ayan po ang ating Pag-asa Island o yung KIG, legit po na atin din 'yan. 'Di ba? May tao diyan, may pamayanan. Tapos itatapon mo, 'di ba? Ganon-ganon lang, ipamigay na lang daw. I-give up. Ganun po 'yun eh. Kapag i-give up mo, kanino mo i-give up? Siyempre ang gustong kumuha ng teritoryo natin yung China eh. Siyempre, ipamigay na yun sa China. Ganun po yung pang-unawa natin eh. Tapos ngayon po, nagda-damage control na po siya. Alam niyo po yan. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Ikinagalit ng maraming Pilipino ang pahayag na yan ni Senator Rodante Marcoleta na tila nagpapahiwatig na mas madali umano kung i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group sa harap ng patuloy na tensyon sa China. Nakita niyo, kanina ulitin ko lang, si Pangulong Duterte. Mag-research tayo lang ating langis dyan sa ating teritoryo, nagpaalam pa sa China. Yung hindi pumayag ang China, hindi na talaga niya ginawa. 'Di ba? Dahil sinabi niya, anong gusto mong gawin natin? Batikusin natin ang China, kumbaga parang ganun, 'di ba? Salingin natin yung China, ano mangyayari? Magpapadala tayo ng mga sundalo natin diyan
Mauubos ang sundalo natin. Takot siya kasi sa China eh. Pero ngayon ba, di ba, yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, mayroon bang digmaang nangyari? Wala po. Kumbaga po, ito pong China ay isang matinding tinik sa lalamunan natin dyan sa ating EEC. Na kung wala po talaga ang China dyan, matindi po ang progreso ng Pilipinas. Na which is nangyayari na po ngayon. Kahit po nandiyan pa rin po ang China, nakapag-drill pa rin po tayo. Dyan po sa Palawan, sa Malampaya Isuan, di ba? Hindi naman po nagkaroon ng digmaan. Ano po bang ikinatatakot ng mga leader natin na to, ni Pangulong Duterte at ito ni Senator Marcoleta sa China? At ano po ba yung utang na loob na sinasabi nila? 'Di ba? Kasi wala na po ba siya talagang option? Ang option na lang po ba talaga nito ni Senator Marcoleta ay i-give up ang Pag-asa Island o ang KIG? Bilang leader po ng ating bansa, isa po sa leader yan, senador po siya eh. Ganun po ang mungkahi niya para mapadali. 'Di ba? Parang sinabi mo na baliwala yung mga Pilipino dyan sa Pag-asa Island. Ganun po ba yon? Di ba kaya ko po tinatakel po to, kaya po tayo nag-throwback din doon po sa sinasabi po ni ex-President Duterte para lang po ma-analyze nyo yung sistema po ng magkakaalyadong mga leader po natin na to. Kung bakit po ganito sila. Na tayo rin po ay nagtatanong, ano po ba yung utang na loob na yun? Di ba na meron sila sa China? Dahil po ganito po sila mag-decide na kailangan po muna nilang sumangguni sa China. Lalo po ito si Senator Marcoleta. Bakit po siya yung nakikipag-usap po doon sa embassy? 'Di ba? Yung doon po sa leader ng, kumbaga yung mataas po sa embassy ng China. Bakit po siya yung kailangan makipag-usap? Meron po tayong DFA. 'Di ba? Bakit siya personal na makikipag-usap doon? 'Di ba? Meron po tayong ahensya na dapat nakikipag-usap, no, sa mga tulad na tao na representative ng China na yon sa atin sa Pilipinas, sa embassy. 'Di ba? Sa Chinese embassy. May DFA po tayo eh. Sila ang dapat kaya nga foreign affairs eh. 'Di ba? Department of Foreign Affairs. Sila dapat ang nakikipag-usap regarding sa nangyayari sa dalawang bansa. 'Di ba? Bakit personally ang nakikipag-usap sa ambassador ng China ay itong si Senator Marcoleta? Kayo na po mag-isip niyan. Sa isang pagdinig ng Commission on Appointments, sinabi ni Marcoleta na wala raw sa Exclusive Economic Zone ng bansa ang KIG, na agad binatikos at pinasaringan ng taong bayan. Ayon sa ilang Pilipino, malinaw na pagtalikod sa kasaysayan ang pagbibitiw sa isang islang atin naman sa simula pa lamang. Tama? Atin yun eh. Bakit natin pamimigay yan? Ever since naman sa atin yan, sa ninuno pa natin yan. Bakit may bibigay sa ibang bansa? Diba? Parang sa akin, no, ano na talaga eh. Kumbaga yung mga tao po ngayon, yung mga Pilipino, matatalino na at nagre-research na rin. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Meron na po tayong internet. Lahat po ng tao may cellphone. Kayang-kaya nyo na pong mag-research para malaman nyo ang katotohanan. Para hindi na po tayo maloko. Hindi na po tayo tulad noong araw na kulang talaga tayo sa kaalaman, no, at wala tayong mga devices para malaman ng katotohanan. Ngayon po, isang click lang, isang search lang, malalaman na natin ang katotohanan. Kaya hindi na po maloloko ang Pilipino ngayon, matatalino na ang Pilipino. Technically, hindi pwede. Hindi ako favor doon. May nagpaalala rin na maraming pamilyang Pilipino ang naninirahan mismo sa Kalayaan. Kaya't Nakita nyo ang mga bata, isipin mo, anong mararamdaman nila? 'Di ba? At yung sinasabi ko sa nakarang reaction video natin, baka malay mo, majority ng nandyan po sa Pag-asa Island o dyan sa KIG ay bumoto kay Senator Marcoleta. Tapos ganun yung sasabihin niya na ipamigay ang KIG para mapadali. Di ba wala na bang ibang choice? Tao po yung mga yan, mamamayan natin yan. Kapwa natin Pilipino, tapos ganun lang sasabihin mo, ipamigay. Saan mo sila itatapon o saan mo sila dadalhin? Di ba? Buti sana kung susuportahan talaga ni Senator Marcoleta na lahat po ng pamilya na yan ay merong ililipat na talagang magiging sarili talaga nila, yung lugar na pagdilipatan nila, at merong hanap buhay. Na habang buhay silang susuportahan para magkaroon ng hanap buhay. Pero hindi naman po ganun yung mangyayari. Lalo po pag natapos po ang termino nito ni Senator Marcoleta, wala na. Kawawa ang ating mga kababayan dyan sa Pag-asa Island na mawawalan ng tirahan. Dahil po dun sa mungkahi niya, di ba, na i-give up na lang ang KIG o Pag-asa Island. Di ba, mag-isip po kayo. Lahat po ng sinasabi po natin dito ay wala pong imbento. Ito po, mga ebidensya. Mula po noong panahon po ni ex-President Duterte at hanggang ngayon po.
dito po kay Senator Marcoleta. Kaya, ang tanong ko rin po talaga, ano po ba yung utang na loob natin sa China? 'Di ba? At bakit ganito po ang kanilang mindset? Bago sila mag-decide, talaga pong magbumungkahi muna sila, makikipag-usap muna sila sa China. Bakit po ganun? Wala po ba tayong paninindigan bilang leader o bilang Pilipino? 'Di ba? Ganun po yung gusto kong sabihin. At sana mamulat po kayo. Hindi, wag lang, kahit po sa akin wag lang po kayong sasalalay sa sinasabi ko. Mag-research din po kayo, may mga cellphone din po kayo, may internet kayo. Para po mapagkumpara nyo o talagang malaman nyo, ay oo, ganun ba? Ay hindi, mali siya, ganun eh. Di ba? Malaya po tayo, may freedom po tayo na mag-search, na mag-research. Di ba? May freedom of expression tayo, freedom of speech, ganun po ang Pilipinas. May demokrasya po ang bansa natin. Malaya tayo. No? Kaya, kailangan nyo lang po mag-research dito po sa nangyayari po sa atin. Hindi katanggap-tanggap na basta na lamang itong isuko. Tama. Naandun ba naman ang maraming Pilipino? Tama. Pwede ba natin pabayaan ang kapwa natin Pilipino? Bakit ipamimigay? Kung ang daming ang Pilipino ang nakaano doon, Yes. kawawa ang mga kapwa Pilipino natin. Di ba ito po ito na po yung normal na ordinary mamamayan po yan, lalo si ate, no? Hindi masasabi natin na hindi siya totally nagre-research, pero yung puso lang ba? Yun lang yung pakiramdam bilang kapwa natin Pilipino. 'Di ba? Yung simpatsya mo doon po sa kapwa natin Pilipino. 'Di ba? Na which is ang ating leader na si Senator Marcoleta, isa po siyang abogado. 'Di ba? Mas may knowledge po siya tungkol po sa nangyayari. Pero bakit ganun po yung sinasabi niya? No? Opinion ko lang po to bakit ganun po yung sinasabi niya na i-give up na lang po ang KIG para mapadali. 'Di ba? Nasaan yung puso mo, yung humility mo, 'di ba? Sa iyong kapwa Pilipino na alam mo naman na may porsyento rin dyan, lalo po dyan sa Pag-asa Island, na bumoto sa'yo. Kaya nga ngayon po, no, hindi naman sa majority po, karamihan ng mga Pilipino ay galit po kay Marcoleta. Di ba po? Opinion ko lang po itong sinasabi ko, kasi may sarili po tayong opinion eh. Di ba? Pero ganun po yung nakikita natin dito eh. Ngayon po, di ba, nagda-damage control na nga po siya. Nagsalita na nga po siya rin sa Net25 na hindi ko na rin po itatalakayin yun dahil talagang the damage has been done eh. The damage has been done. Ngayon po, nagda-damage control na siya. Nakita niya kasi yung backlash ng kanyang sinabi. Diba? Nagalit po ang mga Pilipino sa kanyang mga tinurang o tinuring. Dahil nga po doon sa Pag-asa Island. Siyempre, lalo po yung mga nasa Pag-asa Island, kawawa po sila. Talaga pong ganun po talagang iisipin nila na ano, ganun-ganun na lang ba? Hindi ba kami Pilipino? Hindi ba kami pwedeng ipaglaban? Di ba? May pamilya yung mga yan. Pinakamalaking munisipalidad po natin yan. Di ba? Yung Pag-asa Island. May pamayanan yan, may barangay yan, may mga bata dyan, may pamilya dyan. Tapos sasabihin mo, i-give up. Mariing sinabi ng mga residente na nakakasakit ang pahayag ni Marcoleta Yes. at tila binabaliwala ang kanilang sakripisyo. Tama. Tinuligsa rin ni Kalayaan Vice Mayor MP Albayada ang naturang pananalita. Git niya, sa loob ng dekadekadang pananatili ng mga residente sa isla, malinaw na pinatunayan nila ang kanilang pagmamahal at katapatan sa bansa. Kaya't nakakalapastangan umanong marinig na mas madaling i-give up na lamang ito. Talagang masakit po yun, diba? Kasi po, yun nga, baliwala na sila eh. Kumbaga, kasama po sila sa natin sa mga kababayan natin, di ba? Tapos sasabihin ng leader natin, i-give up natin yan, parang ganun lang kadali, no? I-give up natin yan, parang isipin nyo, okay lang sabihin nyo yung siguro, no? Ito, konteksto lang kunwari, Kunwari lang to. Halimbawa, wala talagang tao doon, walang Pilipino doon. Parang okay pa yung ganun eh. Sige, yan, ganun. Kung talagang walang silbi ba yung island na yon, di ba? Totoo, hindi din eh, di ba? Kasi atin pa rin yun eh. Pero ito ba yung konteksto ko lang, no? Halimbawa, kung walang tao doon, parang medyo hindi pa ganong masakit, no? Masakit pero hindi ganong masakit. Pero ito may tao eh. Di ba? May tao po doon. May Pilipino doon. May pamayanan doon. Di ba? May community doon eh. Pilipino, kapwa mo Pilipino, tapos ipamimigay mo o i-give up mo lang. Sa gitna ng pagbatikos, nilinaw ni Senator Marcoleta na hindi niya inirekomendang ipamigay ang KIG. Paliwanag niya, inabbreviate umano ang konteksto ng kanyang pahayag dahil tinatalakay lamang niya ang mga legal na implikasyon. Wala na po talaga. Kahit na mag-damage control pa siya,
'Di ba? Kahit na baguhin pa niya yung naratibo ng tao, yun na yung nasabi niya eh. 'Di ba? Parang yung sinabi rin ni ex-President Duterte, 'di ba? Na talagang isipin niyo yun leader ka, pinakamalakas kang leader, 'di ba? Ng bansa, presidente ka. Magpapaalam ko sa China para mag-drill ng langis sa sarili mong tahanan, sarili mong tahanan tong Pilipinas, 'di ba? Yung Pilipinas. Tapos hindi pumayag yung kapitbahay mo dahil magkakagulo daw kapag nag-drill ka. Hindi na nga sinunod ni ex-President Duterte. Tapos yung ating Arbitral Award na ipinagmamalaki po natin ngayon na sandigan natin kaya tayo lumalaban dyan sa West Philippine Sea o sa ating EEC, ibabasuran na lang daw niya. Itatapon na lang daw sa basura ni ex-President Duterte. Tapos ngayon po, fast forward, ito pong si Senator Marcoleta, i-give up ang Pag-asa Island. Bakit po ganito yung mga pag-uutak po nila? Kayo na po ang magsabi ng inyong mga saloobin dyan sa comment section. Mag-comment ka dyan kung anong saloobin mo sa tinatalakay po nating topic ngayon dito po sa video to. Lagay ng West Philippine Sea sa international mapping bodies at binanggit ang KIG bilang hypothetical scenario na maaari lamang kung isusuko pero hindi na raw itinutulak. Saad ng ilang maritime experts, hindi EEZ ang batayan ng Pilipinas sa pag-angkin ng kalayaan kundi ang mismong presensya ng komunidad Yes. na naninirahan dito at ang mga batas na tumitiyak sa pagmamay-ari nito. Sovereignty po kasi yan, di ba? Na-explain na natin yan. Alam nyo na yan. Kung hindi nyo rin ganong naunawaan, may mga cellphone po kayo, mag-research po kayo kung bakit atin din yung Pag-asa Island o yung KIG. In the heart of changing lives. Ayun lang po, napakahaba na po nitong reaction video natin. Sana nagustuhan nyo ang ating reaction video. Huwag mo kalilimutan na mag-like sa ating video kung nagustuhan mo ating reaction video. Kung nalinawan ka ba sa ating tinalakay na mga video at topic dito po sa ating reaction video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe para updated ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Mag-iingat kayo lahat until next time. God bless and peace out.